developments, presidential directives, accurate and reliable updates straight from the palace. This is Chris Villonco for the Malacanang Insider. He made Philippine history, winning the first 2 gold medals at the Paris Olympics. Ang kauna-unahang gintong medalya para sa Pilipinas ngayong Paris Olympics 2024 at pangatlo na for Philippine Olympic history. Welcome home, Carlos Edriel Yulo. Salamat po. Kamusta? Nakakapagod po yung biyahe. Pero super honored po and blessed na nandito po ako ngayon. Pinaparangalan po at nakikilala na po yung gymnastics sa Pilipinas. Sobrang proud and happy po talaga. Ano ba yung reaction ninyo kagabi nung Heroes Welcome? Hindi ko rin nga po alam kung ano yung mafe-feel ko. Pagbaba pa lang po ng airplane, doon na po nag-start agad po yung program. And then hanggang makapunta po sa Malacanang po. Super honored po talaga na na-experience ko yung ganitong mga pangyayari po. Sobrang thankful po kay Lord talaga na binigyan niya ako ng lakas para hindi po sumuko sa mga pagsubok na pagdaanan ko. Yun po, lahat po kami mga atleta, masaya po. Ngayon, nakauwi na kami, natapos na yung competition. Balik-bakbakan na naman po siguro to for sure sa aming mga atleta po. You began your competition 9 years old, and what were you expecting then, and now has all happened to you? Back then po, gusto ko lang po talagang matuto mag-gymnastics. Gumaling, mag-tumblings po. Nag-start po talaga ako mangarap ng 2012 na po napanood ko po yung London Olympics, and then one gymnast from Japan, na-inspira niya po ako, and then nag-start po ako mangarap doon na gusto ko rin maglaro sa Olympics at manalo ng medalya sa Olympics. And nangyari na nga po siya. Grabe, hindi pa rin po ako makapaniwala hanggang ngayon na naka-gold po ako sa 2 aparatos pa po. Mismo sa sarili ko, di ko po alam kung paano siya matake po. So, gulat pa rin, and sobrang pagpapasalamat po talaga sa taas po. So, kagabi, nakasama ninyo yung presidente, and I'm sure last year, nagkita din po kayo dito, no? You had a little small talk. May we ask kung ano ba yung pinag-isapan ninyo? Tinatanong niya po yung mga aparatos ko po, kung paano yung competition po. Siya rin daw po, napuyat po kakapanood po. And then, yung winning moment ko po sa floor, sobrang natuwa daw po siya nung pagka-landing ko po ng last pass ko. So, ako po sobrang masaya po na nakitaan din po nila ako ng ganun po na nakapagbigay po ako ng karangalan sa Pilipinas. Sobrang laking bagay po yon sa akin din at sa sports ng Pilipinas po. We all know your journey, or we're at least aware of your journey and lahat ng pinagdaanan ninyo. Naninibago ka ba with everything that's happened? Of course po, of course. Bukod sa nakikilala naman po ako before, hindi pa po ako nananalo ng Olympics. Mas grabe po yung pagkagulat po siguro ngayon, and overwhelmed po talaga na hindi ko na-expect na ganito po magbo-boom talaga yung name ko. Habang ginagawa ko lang naman po yung gusto kong gawin, which is mag-gymnastics po and manalo po sa Olympics. Sobrang sarap sa feeling na talagang nag-pay daw po talaga yung mga pinaghirapan ko and yung mga pinlano po namin ng coaches ko po. So yes po, super proud and happy po talaga. So when all the official celebrations are done, what's next for Carlos Yulo? Yes po, pahinga po muna saglit. Gawa po ulit ng plano for the next cycle of Olympics po, kasi every after ng Olympics, nagbabago po yung rules sa gymnastics. So I have to keep that on mind. Tapos, syempre po, yung rules po, kailangan kong mag-adjust na naman po sa mga magiging challenges ko po na naman sa another. And another, naman po to, pressure. Kasi naka-gold nga po tayo sa
Olympics and kailangan ko po protektahan din po yun. Ano yung message of support mo para sa kanila? All of those na gustong sumunod sa yapak ni Carlos Yulo. Sa akin po, kahit sa school, sa sports, or sa work po na gusto po nilang gawin sa buhay po nila, huwag nating kalimutan magpasalamat sa taas po sa talento at lakas na binibigay niya sa atin at pagmamahal po. Tuloy po nila kung ano yung gusto nilang gawin. Di bali nang walang maniwala sa kanila, basta importante maniwala sila sa kakayahan nila. Di bali nang walang maniwala po talaga, and importante wala silang tinatapakang tao at totoo sila sa ginagawa nila. Di pa nag-i-start, proud na ako sa kanilang lahat. Maging mapagpasensya po talaga, and tuloy-tuloy lang, kasi naniniwala din po ako na meron talagang nakalaan para sa atin, basta gawin lang natin yung dapat and yung mga kailangan trabahuin po. Once again, Sir Carlos Yulo, congratulations. Maraming salamat, and enjoy everything and celebrate everything that you deserve. Salamat po. The greatest Filipino gymnast and double Olympic champion. History has been made. You are truly our golden boy, Kaloy. Saludo kami sa iyo. Hello and welcome back to the Malacanang Insider. Now with me are two bronze medalists, Nesty Petesha and Ira Villegas. Welcome and congratulations. Thank you, ma'am. Ano ba yung feeling ninyo ngayon after yung heroes welcome ninyo, pagkagaling ninyo sa eroplano, sa paglapag? Ayun po, happy and blessed naman po, hindi naman sa pagod kasi sa support po ng lahat po ng mga Pilipino. Sobrang nakaka-overwhelm at saka nakakawala din po ng pagod. Ako po, same nang naramdaman ko ng Tokyo. Second time ko na po siya. Medyo sanay na ako kahit pa paano. Yan. Hindi ako masyado nag-a-adjust sa time kasi yung sa katawan ko time pa din ng Paris, so umaga pa doon. So hindi siya masyado. So sobrang blessed, and grabe yung blessings ngayon ni Lord. Yes po. Hindi na siya same nung Tokyo na pandemic talaga. So mas nakita, nakilala, and mas nakamit pa ako naman ganito kadaming tao kasi open na siya. So iba-iba yung dating ngayon. Iba po yung dating ngayon. So bago kayo pumunta sa Paris, I'm sure may mga expectations kayo. Meron ba kayong mga pag-alinlangan na naramdaman ninyo before going there? Ano yung gusto ninyong gawin or at least ma-achieve upon going to Paris? Sabi ko nga, papunta sa Paris, kalaban ko, sarili ko na yung kalaban ko dito kasi sa mga suporta na binibigay ng POC, PSC, MBPSF, coaches namin, nandun na nandun na lahat. Sa Masure, sa PT, sa training camp, abroad, nandun na lahat. So, yun yung nag-aalinlangan ako sa sarili ko kung kaya pa ba? Kaya pa bang mag-medal ulit? Like ng Tokyo. So, yun yung naramdaman ko lang. Sa akin po, nung papunta pa lang po, inisip ko po talagang mag-medal. Kasi po grabe po yung suporta po sa amin po ng ABAP, SM, POC, MBPSF po. And then, syempre po yung lahat ng staff. So, parang inisip ko, sayang naman po kung wala pong iuwi. Pero yun nga po, makatapak ka lang po sa Olympic is malaking karangalan na. Pwede bang i-describe po ninyo yung pag nandyan na kayo, as you're about to start, pagpasok ninyo sa ring, nakikita ko talaga kasi sobrang concentrated kayo, at you walk us through that? Focus po. Pag papunta na po kami, lalo na po sa ring, focus na lang po talaga. Tapos presence of mind po sa ibibigay po na mga po ng coaches namin. Pag sa akin, pagpapasok na po sa ring, like, ako at ang kalaban ko na lang nakikita ko. Yun po yung lagi ko iniisip. And syempre, sa dugout pa lang, sinaset ko na sa isipan ko na ganito yung ikagalaw ko para nakasunod na yung body ko. Yung body clock lang lahat. So, yun. Kaya, more on, kailangan isipin ko yung kung ano
kumbaga para sa akin, kung ano yung tumatakbo sa isipan ko, sumasabay na yung katawan ko. So, kailangan, yun po. So, kailangan, ayaw pa tiger na tayo pag pumasok. Yes, so, ganun. Do you feel may difference yung support ng mga Pilipino from the last time to this time? Tapos syempre, sinabi din ng Presidente that he really wants to actively take part sa inyong development as athletes. How do you feel about that? So, mas nakita pa namin na sinusuportahan pa din nila ngayon. Kasi mostly alam naman natin na kung sa administrasyon ngayon, pagdating sa sunod na administrasyon, natitigil na babago. Ngayon po kasi hindi. Pinagpatuloy nila. So nakita namin na binigyan talaga nila ng halaga, binigyan talaga nila parangal yung mga atleta. Ako, sa 17 years ko, pagiging national athletes, nakita ko talaga yun. Na mas sinuportahan po nila kami ngayon. May suporta na po before, dinagdagan pa ngayon. So, sana sa susunod, mas dagdagan pa po na mas ma-recognize pa po kami mga athletes, hindi lang yung sa mga Olympics po. Kahit sa mababang estado ng competition, mas ma-recognize pa po. Kasi doon naman po kami nagsimula sa mga hindi kilalang competition, sa mga national games, mga ganun po. So, dapat pagtuunan din po ng pansin sana. And sobrang thankful po na nakikita ko kahit paano binigyan na po ng halaga yung hindi lang kami dati kasi tinatawag lang kami athlete lang kayo. So iba yon. So ngayon kasi parang isa na kayo sa mga bayani ng Pilipinas na bilang atleta. So ang sarap sa pakiramdam ng ganun na hindi mo na maririnig no athlete lang kayo eh. So, kumbaga walang kwenta na pagiging athlete namin. Yun yung nararamdaman ko before. Ngayon po kasi na yun, kumbaga isa na kaming bayani. Ang sarap sa pakiramdam marinig po yung ganun. As a first-timer Olympian po, ayun, sobrang napaka-grateful and blessed lang po ako sa suporta po na natanggap po namin ngayon. And yun nga po, sana lang po, hindi lang po sa amin, lalo na po yung mga magsisimula pa lang po, suportahan po nila, lalo pa yung nasa probinsya. Kasi doon nga po kami galing sa wala. Parang hindi po namin akalain na dadarating po kami dito. Marami din pong gustong pumunta po kung nasaan po kami. Kami po sa lahat ng mga athletes po, sana maramdaman namin yung hindi po sana puro pong babash yung mga nababasa po namin. Kailangan po namin ng suporta ninyo dahil kagaya po ninyo, lumalaban din po kayo sa sarili ninyong laban na hamon sa buhay. Ganon din po kami mga athletes, may pinaglalaban din po namin yung bansa para makilala po tayo. I think noon, slowly but surely, nakikilala na namin lahat ng ang ating mga Filipino athletes. We get to know yung journey ninyo, mga story ninyo, mga kwento ninyo. At sabi nga ninyo, madami pa rin gusto maging athlete, gusto maging Olympian, gusto makakuha ng mga medalya. Ano ang message of support para sa mga gustong sumunod kay Ira at kay Nesty? Yung kanina po, sobrang nakaka-overwhelm. Tapos, sobrang happy ko po kasi sobrang mga bata pa po na ayun po, na yun, para maranasan din nila na parang pumunta din po doon na once in a lifetime. And then sa amin po parang grabe, bata po yun, tapos pupunta po sa amin. And then sa mga Pilipino pa po na pumunta po doon, na imbis itutulog nila ipapahinga, lalo na po yung mga kabataan, tapos may pasok pa po. Sobrang napaka-bless po ako. Hindi lang po ako, yung buong team po, tsaka yung mga atleta po, na nandyan po kayo sa sumusuporta sa amin. And then sa mga gusto pong maging athlete po is kasi po ako hindi ko po talaga in-expect na mapupunta po ako dito. Kasi estudyante lang ako. Hindi ko akalain na makakapunta ako sa daming nangyari po. So ayun, ipagpatuloy nyo lang yung pangarap nyo. Hindi naman po masamang mangarap eh. Basta yun nga po. Sabayan natin ng trabaho at dasal. Tsaka tiwala sa sarili. Yun po. Nakakatuwang makita na sa murang edad nila, mulat na sila sa sports. Kasi kami dati, mulat ako sa puro laro. Laro-laro lang, tumbong presyo, mga ganon. So sobrang sayang makita na sa ganung murang edad ng kabataan, alam na nila kung anong salita ng sports. Alam na nila kung anong halaga ng sports. So nakakatuwa na makita na sa murang edad nila, willing na silang makilala or willing na silang pasukin yung larangan ng sports. Kasi more on kaloy sila as a gymnast. So, nakakatuwa sila. Like, makita ko sila. And binibiro nga namin si Kaloy kanina, sabi namin, mga klase mo. From EJ. Grabe. Alam naman si Kaloy, tuwan-tuwa nga siya. Uy, classmate mo. So, gano'n po. So, nakakatuwang makita na sa ganung murang edad nila, mulat na sila na
pwede pala namin gawin to sa ganitong murang edad na pumasok na kami sa sports. And sobrang nakakatuwang na sa ganong edad marunong na silang madisiplina yung sarili nila. Ang gusto kong matutunan ng mga pamangkin ko na dahil dito natuto akong tumayo sa sarili kong paa. Dahil dito namulat ako kung nakilala ko yung sarili ko. Mas nakilala ko kung anong kailangan ng bilang ako dahil sa larangan ng sports. So, gusto kong pasukin nila yung sports, hindi dahil magkakapera ka dito, dahil gusto kong mas matutunan nila paano disiplinahin yung sarili nila, paano makilala yung sarili nila sa pamamagitan na kung anong gusto nilang bagay po. Nesty at Ira, tanggalin natin ang lang. Estudyante, atleta, bayani. Congratulations sa inyo and enjoy all the celebrations and blessings you so deserve. Thank you so much. Para naman sa ating mga kawani ng gobyerno, mayroon silang maaasahang medical allowance bilang karagdagang benepisyo sa susunod na taon. Furthermore, we have extended the services of our job order and contract of service personnel working in government. This will also afford them ample opportunity to work on their civil service eligibilities while gaining additional relevant experience and training to upgrade their employment qualifications. And now we're back to Malacanang Insider, and here with us today is the President of the Philippine Olympic Committee, President Abraham Bambol Tolentino. Sir, welcome. Welcome. And thank you so much for being a guest here at Malacanang Insider. So, it's an honor. So many things have happened, and congratulations Thank to you. everything. I'm sure you're very elated as well as tired with everything that's happened. But with such great outcome, how do you plan to sustain the success of our Filipino athletes? Will there be more support given, especially in their training locally and possibly abroad? Of course, if there will be support, if there will be other new developments with regards to preparation, exposure, that's the main one of the factors needed in preparing big competition. The trainings, the exposure. Exposure means all competitions outside the Philippines must be attended with the support or with the logistical everything, including the whole team. That's the best template. The whole team. You need a coach. You need a conditional coach, you need a personal coach, you need a therapist, psychologist, nutritionist, give it all. And so last night, sir, during the welcome at Malacanang, and of course with the President's statement that he would like to take part and participate in the development of our athletes, I'm sure the sports and organizations, especially the Philippine Olympic Committee, is glad that the President is actively taking part in this. Ang hindrance lang doon, no? There, of course, the new procurement act was already signed, no? So hopefully can help. Ang isa pang hindrance nga doon, those what I said, no, all the teams, not all are allowed by some agencies, no. So you need to adjust saan manggagaling yun, of course, sa mga private sectors, other stakeholders. But if there will be a template for that, allowing all required for elite athletes, why not? That's the best template. So does that mean there will be a re-evaluation of all the other sports to be included, or to have more funding and trainings, of course? Foreign coaches also very critical, no? All countries they have foreign coaches on different sports. Sa atin,
halos ilan lang or what. So they have to be lenient on that, no, to allow hiring foreign coaches. Let's accept the reality that we can hire from developed countries, more developed countries, for foreign coaches, no? And look at the result. We broke the record for 2 consecutive Olympics. We were #1 in Southeast Asia, despite the meager budget for that, no? So maganda yung pronouncement ng ating mahal na Pangulo na starting today, let's look on the new how to develop more and support more on those sports. Yeah, so how can you describe the Filipino athletes' morale after what has happened? Very, very, very high. No, we were all surprised too, that not only medalists but all non-medalists, the Olympians will receive. Not only that, even the coaches will receive, no? So we were surprised with that. So ang taas ng moral ng team, ng delegates. So every competition, yun ang iisipin nila. Then look what happened in Tokyo, then followed by Paris. So hoping that with the support of the President, the private sector, Yes. and all the sports organizations, are we expecting This is the more first time, funding? This is the first time. First Olympic from airport to Malacanang. We can really feel the importance of sports, no? And we can really feel the support of the first family. That's very, very important. Once again, congratulations, sir, for Thank you. everything. Thank you very much And we to are all so grateful Filipinos. that you're here. Thank you. Thank you very much. once again from the Philippine Olympic Committee, President Abraham Bumble Tolentino. Thank you. Thank you. We bring you in-depth views of the latest issues and regular palace updates. This is Chris Villonco for the Malacanang Insider. Have a good day.